Good afternoon, dear parents and guardians. Welcome to our first Parents Orientation for school year 2020 and 2021. Today, August 19, 2020, the do's and don'ts for this school year will be discussed. Hashtag the new normal. Before we start, may we request all the parents and guardians to pause for a while. Atin pong uumpisahan ang programang ito sa pamamagitan po ng panalangin. Ihinto po muna ang mga pinagkakabalahan at sabayan po natin ang isang mataimtim na awitin. Moving forward to the checking of attendance, in order for the advisors to check the completeness of your attendance, makikisuyo po ang inyong lingkod na kung maaari lamang po sa mga estudyante at sa mga magulang po na nanonood ngayon, please comment down the following: the student's full name, year and section, and the name of the advisor, and chat present in the chat box po. And then after that,
Sit back and relax as we go on to the flow of our parents' orientation. At tandaan po na isulat natin ang mahalagang bagay na ating maririnig sa pagkakataong ito. Maraming salamat po. Mga mahal naming magulang at mag-aaral, alam po namin ang pinagdadaanan ng bawat isa. Sa kabila po ng pandemyang ito, naniniwala po kaming malalagpasan po nating lahat ng to at sama-sama rin tayo. At kami pong mga guro ay nasasabik na pong makasama ang inyong mga anak sa loob po ng paaralan. Pero wag po kayong mag-alala, naririto po kami, kaisa niyo po kami sa labang COVID na to. Kaya natin to, laban lang po. Now let's move on to our rationale. The Department of Education continues to support all government efforts towards healing the nation by remaining committed to the goal of delivering accessible, quality, liberating, and safe basic education services amid these critical times. DepEd's newfound purpose of the Sulong Edukalidad campaign is to move forward together as the education system is being prepared for the new normal. A learning continuity plan seeks to ensure that students' learning progresses even amidst disasters such as natural calamities, storms, fires, and pandemics. Education can and must continue, but only under the conditions and health protocols set by the DOH and the World Health Organization. We reiterate the importance of education to bring normalcy to the lives of our learners, but their health and safety ultimately is most important. May national survey na ginawa ang DepEd, gayon din ang ating mismong paaralan kung ano ang pulso ng ating mga guro at magulang at lumalabas pa rin na mahalagang hindi matigil ang edukasyon ng mga bata kahit na may ganitong pandemya. Sa enrollment form po na sinasagutan ng mga mag-aaral sa tulong ng kanilang dating advisor ay lumalabas na mas makabubuti sa mag-aaral natin ang modular distance learning sa marami pong kadahilanan. Sa gagawing sistema ng pag-aaral ngayong taon, ang mga magulang ang magsisilbing bantay kung ang anak nila ang nag-aaral, nakakasagot sa mga aralin at naipapasa ang mga ito. Samantalang, ang guro pa rin ang magbibigay ng instruction, mag-e-evaluate sa kaalaman ng mag-aaral at magmo-monitor po ng progress nila at iba pa. So the agenda for today's program: first, we have general policies and guidelines. Next, we have subject requirements. The subtopics are grading system, worksheets weekly, performance tests, intervention activities, and periodical tests. Number 3, we have distribution and retrieval process. Next agenda is about class section. We also have roles and responsibilities. And the other reminders, we have health issues, school requirements, and parent concerns. Next, we have selection of parent coordinator. And last, we have question and answer. So you can ask some questions regarding in this matter. First agenda, we have general policies and guidelines. Number 1 is the attendance. So dahil nasa new normal po tayo, iba rin po ang magiging setup when it comes in attendance. Once na makapag-submit ang bata ng kanilang worksheets, so ito ang kanilang magiging attendance. So ito po yung pinaka-basis ng kanilang attendance. Next is school uniform. Kahit po nasa bahay ang mga bata, when it comes to learning session, the students should wear casual clothes na presentable and that would make them feel comfortable. Pero bawal po nakasando or naka-jersey ang bata. So next is confidentiality issues. So one of the major confidential issues na hindi natin dapat gawin, that modules should not be reproduced. Meaning, hindi po natin pwedeng ipa-photocopy ang kahit anong part ng module. So kahit picturean, para ipang My Day or i-post sa Facebook, hindi po ito pwede. So what we share to you, do not share it to others. Number 4, attitude towards learning. Number 1, be responsible. Accomplish the assigned worksheets and submit on time. So be responsible. Kayo po ang mag-a-assist or magpupush sa inyong anak gawin at tapusin ang pagsagot sa kanilang worksheets para ma-submit nyo po ito on time.
So number 2, observe cleanliness and orderliness in your working area. Make sure po na yung pwesto po ng inyong anak ay malinis po at hindi po makalat, para na rin po hindi marumihan ang modules at ang worksheets ng inyong mga anak. Kinakailangang panatilihing malinis at maayos po ang inyong learning area. Number 3, any form of bullying is strictly prohibited. For example po, may mga kapatid po sila na mas maliliit po sa kanila. So wag niyo po hahayaang guluhin po sila while answering their modules. Kung sa ganoon, mas makapag-focus po ang inyong anak sa kanilang pag-aaral. Number 4, honesty is the best policy. Yes po, we know na nasa bahay po sila. So wag po nating turuan sila na magsinungaling. We as parents will serve their guide na matuto po sila sa tamang pamamaraan. On COVID-19 health protocols. Alamin po natin ang mga health protocols na pinagkaloob sa atin ng World Health Organization at ng Department of Health, katulad ng tamang paghuhugas ng kamay, pag-aalkohol o pagdidisinfect, pagsuot ng mask at ng face shield, social distancing at iba pa. Bukod dito, meron din po tayo mga hakbang at panuntunan bago at pagkatapos na makuha ang mga modules. Ganon din kapag magpapasa tayo ng mga nasagutang worksheets. May mga nakasulat sa tatanggapin niyong mga modules kung ano ang dapat gawin. Lagi po nating tandaan ang mga paraan para makaiwas sa anumang sakit, lalo na ang COVID-19. Mahigpit po ang ipinagbibilin na ang parent or guardian na 18 years old and above ang kukuha ng mga module at magsasubmit ng nasagutang worksheet sa takdang lugar, araw at oras. So in general policies and guidelines, we have DepEd Child Protection Policy, Division Office number 40, Series of 2012. So DepEd shall ensure that the school or learning area is safe place for the education of children. The best interest of the child shall be the paramount consideration in all decisions and actions involving children. So isa po sa platform ng DepEd ang masigurado ang bawat school or learning area ay ligtas na lugar para sa mga mag-aaral. Next is the DepEd Zero Tolerance Policy for any act of child abuse, exploitation, violence, discrimination, bullying, and other forms of abuse. So isa rin po na ini-ensure po ng DepEd ay ang karapatan din po ng bawat mag-aaral. So mahigpit pong ipinagbabawal ang anumang abuse, violence, or diskriminasyon. So napakahalaga ng ating pagkakaisa. So next, we have prohibited acts. Ito po yung mahigpit pong ipinagbabawal na hindi po natin dapat gawin. First, we have child abuse. So there are different types of abuse. Example, physical abuse, sexual child abuse, neglect abuse, and emotional abuse. So, kailangan po nating tandaan na ang lahat ng problema ay may solusyon. So, magkaroon po tayo ng maayos at magandang pakikitungo sa ating mga anak. So, letter B, discrimination against children. Lagi po nating tatandaan na we should embrace positive thinking. So, let us consider our child special. Let us conquer negative thoughts, reduce stress, and improve relationships. Let us always consider them to give an inspiring and powerful words. Okay, next we have child exploitation, violence against children, corporal punishment, any analogous or similar acts, bullying or peer abuse, and any form of harassment. So always remember that we have Republic Act number 7610, an act providing for stronger deterrence and special protection against child abuse, exploitation, and discrimination, and for other purposes. Kaya lagi po nating tatandaan na tayo rin po ang makakatulong sa pag-progress at pag-improve ng ating mga anak. So we are the one that can enlighten our children to be a better person. Subject requirements. Wala pong pagbabago sa sistema ng ating pagbibigay ng marka.
malaki pa rin po ang porsyento ng performance at output nila. Ang mga nasagutan at naipasang mga worksheets ang magsisilbing attendance nila at lahat ng ito ay recorded. Ang mga karagdagang activities at pagpapaliwanag sa mga aralin bilang intervention ay maaari lamang ibigay sa mga estudyanteng nahihirapan sa aralin upang sila ay matulungan. May mga periodical tests, summative at long tests pa rin upang malaman ng guro kung ang mag-aaral ba ay natuto at may sapat na kaalaman sa mga pinag-aralan. May mga kasunduan po tayong pipirmahan na may kaugnayan sa pag-aaral ng inyong anak upang masiguro na magiging epektibo at maayos sa mga gagawin nating hakbang. Halimbawa po nito ay ang kasunduan kapag hindi siya nagpapasa ng mga nasagutang worksheets o kaya naman ay mabababa ang mga nakukuhang scores sa mga worksheets at iba pa. Maaari po lamang na maghintay pa din tayo ng mga abiso at panuntunan galing sa kanilang mga subject teacher para sa mga dapat tandaan sa bawat asignatura. Bilang advisor, meron po kaming Learners Monitoring Progress upang malaman natin kung ang anak niyo po ba ay nakapagpasa, nakakapasa, natututo o kailangan pa ng intervention at assistance galing sa kanilang mga guro. Distribution and retrieval process of modules for students and guardians. Week 1. 1 week before the opening of classes, September 28 to October 4. Sa linggong ito, mula Lunes hanggang Huwebes, lahat ng mga kakailanganin ng mga mag-aaral ay ihahanda, ipiprint, isasort, ipapak, at papangalanan katulad ng mga modules, worksheets, mga gabay at paalala, at iba pa. Pagdating ng Biyernes, sa ganin na ika-8 hanggang ika-12 ng tanghali ay i-distribute ito sa mga barangay halls na sakop ng paaralan sa tulong ng mga guro, barangay officials at parent coordinators. Matapos itong ma-disinfect ng 3 oras, sa araw ding iyon, Biyernes ng hapon, alas 3 hanggang alas 5 ay pipick upin ito ng mga magulang o guardian. Huwag muna itong bubuksan, i-disinfect po uli ito sa loob ng 2 araw, Sabado at Linggo. At pagsapit ng Lunes, saka pa lamang bubuksan. Huwag kakalimutan ang ating COVID-19 protocols. Week 2, October 5 to October 11. Learning Week. Pagsapit ng Lunes, maaari na magsimula ang mga mag-aaral sa kanyang mga leksyon at sagutan ang mga nakatakdang worksheets para sa linggong iyon. Meron kayong Lunes hanggang Huwebes. Alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon para pag-aralan, sagutan, magtanong at magpaturo sa mga panahong ito. Makipag-ugnayan sa inyong mga subject teachers kung meron kayong mga tanong tungkol sa aralin. Pagdating ng Biyernes, bago mag-alas 3 ng hapon, ay siguraduhin na ipasa ang inyong mga sinagutang worksheets sa nakatalagang drop-off at pick-up point sa inyong lugar. Gayun din, kunin ang mga envelope na para sa iyo kung meron. Kung wala, ay okay lang naman. I-quarantine ito ng 2 araw at pagdating ng Lunes ay saka pa lamang uli bubuksan. Huwag kakalimutan ang ating COVID-19 protocols. Week 3, October 12 to October 18. Learning Week. Mag-aral, magsagot ng worksheets, makipag-ugnayan sa inyong mga guro mula Lunes hanggang Huwebes, alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Ipapasa uli ang mga nasagutang worksheets sa araw ng Biyernes bago mag-alas 3 ng hapon. Kasunod nun, sa araw ding iyon, alas 3 hanggang alas 5 ng hapon ay kunin ang envelope na para sa anak nyo na naglalaman ng mga natsekan at na-record ng mga worksheets o di kaya'y mga intervention activities. I-quarantine ito ng 2 araw at pagdating ng Lunes ay saka lamang bubuksan uli
Huwag uli kakalimutan ang ating COVID-19 protocols. Distribution and retrieval process of modules for the school and for the teachers. Week 1. 1 week before the opening of classes, September 28, October 4. Sa linggong ito, mula Lunes hanggang Huwebes, lahat ng mga kakailanganin ng mga mag-aaral ay ihahanda, ipiprint, isasort, ipapak at papangalanan katulad ng mga modules, worksheets, mga gabay at paalala, at iba pa. Ang ibang guro naman ay gumagawa ng mga iba pang paghahanda. Pagdating ng Biyernes, sa ganay ng ika-8 hanggang ika-12 ng tanghali, ay i-distribute ito sa mga barangay halls na sakop ng paaralan sa tulong ng mga guro, barangay officials at parent coordinators. Matapos itong ma-disinfect ng 3 oras, sa araw ding iyon, Biyernes ng hapon, alas 3 hanggang alas 5 ay pipick upin ito ng mga magulang o ng mga guardian. Huwag muna itong bubuksan, i-disinfect po uli ito sa inyo ng 2 araw, sa loob ng Sabado at Linggo. Pagsapit ng Lunes, saka pa lamang bubuksan. Huwag kakalimutan ang ating COVID-19 protocols. Week 2, October 5 to October 11. Ang mga guro, habang kayo ay nag-aaral, ay gumagawa pa rin ng iba pang paghahanda, katulad ng mga intervention activities na pwede ninyong magamit. Ang mga ito ay maaaring ipasa sa mga naka-assign sa preparation packing sa araw ng Huwebes para maisama sa distribution at retrieval ng mga nasagutang worksheets ng mga mag-aaral kinabukasan. Sa ganap na ika-3 hanggang ika-5 ng hapon, sana ka talagang drop-off at pick-up point sa inyong lugar. Dadalhin ng mga ito sa paaralan at i-disinfect ng 2 araw. Huwag kakalimutan ang ating COVID-19 protocols. Week 3, October 12 to October 18. Ang mga guro ay mag-check, magre-record, gagawa ng intervention activities para sa inyo. Magmamonitor ng inyong progress, sumasagot sa inyong mga tanong, nagtuturo, at iba pa. Ang mga na-checkan, na-record, at intervention activities ay papasa muli sa preparation packing team sa araw ng Huwebes para maisama sa envelopes ng mga mag-aaral na i-distribute kinabukasan kasabay na din ng retrieval ng mga bagong nasagutang worksheets ng mga mag-aaral sa ganap na ika-3 hanggang ika-5 ng hapon. Ito ay dadalhin uli at i-disinfect ng 2 araw. Huwag kakalimutan ang ating COVID-19 protocols. Sectioning. Ang ating mga mag-aaral ay nakasection base sa barangay at modality na kanyang kinabibilangan. Kung sakaling ang mga mag-aaral ay napabilang sa kalapit nitong barangay, huwag mag-alala dahil ang pagkuha pa rin ng module at ang pagpasa ng sagutang worksheets ay per barangay o depende sa pick-up point na malapit sa inyo. Schedule. Dahil modular distance learning ang ating modality, pwede kayong gumawa ng sarili ninyong schedule ng anak nyo kung saan kayo komportable. Ang mahalaga po ay masagutan ng mga anak ninyo ang assigned worksheets for the week at maipasa ito sa takdang oras at sa takdang lugar. Ang mga nasagutan at naipasang worksheets ay magsisilbing attendance ng inyong mga anak. Pero dahil may pagkakataong pwedeng magbigay ng assistance ang guro at magpaliwanag ng mga aralin, maaaring ganyang schedule ang ating susundin. Ngunit, tandaan, ang mga guro ay pwede kayong makipag-ugnayan sa kanila sa mga oras na alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon lamang. Class grading. Katulad po ng nabanggit kanina, walang pagbabago sa ating grading system. Makikita po natin na mas malaki pa rin ang porsyento ng output at performance ng inyong mga anak. Ang mga sinasagutang worksheets ay papasok sa written works at malinaw po na meron pa rin tayong periodical
tests. Roles and responsibilities of the parents and the guardians. Alamin ang proseso kung paano ang magiging sistema sa pag-aaral ng inyong anak. Alamin kung saan ang tamang drop-off at pick-up point na nakatalaga sa inyo para makuha ang modules at maipasa ang mga nasagutang worksheets. Siguraduhin may magagamit at masasagutang module ang inyong mga anak pagdating ng pasukan. Siguraduhin nakakapag-aral at nasasagutan ng anak ninyo ang mga gawaing nakatalaga para sa linggong iyon sa bawat asignatura. Siguraduhin naiintindihan ng anak ninyo ang kanyang mga aralin. Kung hindi, tulungan ang anak ninyo na makausap ang guro para mabigyan ng kaukulang pansin. Huwag kakalimutang sagutin ang feedback forms na pinapadala sa inyo o kaya naman ay isulat ang inyong mga hinaing o suwestyon at isama sa weekly submission ng inyong mga anak. Maging matyaga po tayong maghintay sa reply ng inyong mga guro. Let's proceed to the other reminders. Para po sa ating health issues katulad ng deworming, vaccine, at iba pa na binibigay dati sa ating paaralan, maghintay na lamang po tayo ng abiso. Huwag po ulit kakalimutan ang ating mga COVID-19 health protocols. Para sa mga school requirements, baka po hindi nyo pa naipapasa ang PSA birth certificate ng inyong anak at iba pa, o ang ating school parent agreement, mangyari po makipag-ugnayan sa inyong mga advisor. Para po sa inyong iba pa mga hinaing o suwestyon, pwede nyo pong gamitin ang feedback forms na makikita ninyo kasama sa mga matatanggap ninyo tuwing Biyernes o di kaya na may isulat sa isang papel at ipasa ito kasabay ng pagpasa ng inyong mga nasagutang worksheets. For the selection of parent coordinators, it will be done per advisory class. Ang role po ng parent coordinator ay malaking tulong sa advisor, lalong-lalo na po sa lugar na may maraming estudyante. Para rin po ito makatulong sa pagdidistribute ng maayos ng mga modules at ng mga worksheets. The following pages presented on the screen are the school pages, wherein details, information, and updates for our school will be posted. And for other school matters, please contact our school registrar, Mrs. Ochi Inocentes, and our officer in charge of Bacoor National High School, Tabing Dagat, Ma'am Jeannie S. Vivo. Together, we can achieve a goal that is impossible to meet. Let's do it!